Hi mga kaupak! Dahil nga sa sinapit ni Pangulong Duterte o mga nangyari nung nakaraang araw, kahapon, ngayon ay si Pangulong Duterte ay nasa The Hague o the Netherlands dahil siya ay haharapin na niya ang kasong isinampa sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes na kung saan ito yung mga kaso na related sa extrajudicial killing. So mga kaupak, syempre inaasahan natin na ang mga tao, especially ang mga Pilipino, dahil ganyan tayo magmahal sa mga taong sinusuportahan natin, iniidolo natin, talagang nagkaroon sila ng sadness or kung ano-anong mga hinanaing o emosyon na lumabas sa social media. Pero mga kaupak, syempre ilalagay din natin sa lugar. Ano ba? O isipin din natin ang nangyayari ngayon. Ano ba bakit ba sinapit ni dating Pangulong Duterte o kaya dumating yung puntong na si Pangulong Duterte ay humarap mismo dyan sa International Criminal Court. Mga kaupa, kasi ang extrajudicial killing na kung saan ito yung naging ugat ng war on drug ni Pangulong Duterte, na kung saan para sa akin syempre, pero hindi naman ako magaling, ako isa lang ordinaryong tao nga ng opinyon. Maganda yung pagpupuksa ni Pangulong Duterte sa war on drug. Pero ang sa akin mga kaupak, mali lang ang pagkapatupad niya kasi maraming tao na nadamay na wala namang kinalaman. Lalo na yung mga ginamit yung salitang tukhang So, siguro tama, pero mali ng pagpapatupad o pag-i-implement kasi ang mga taong inosente na walang kinalaman na damay. So ngayon mga kabak, syempre pag ikaw ay naging damage collateral sa isang pangyayaring pinatupad ng ating Pangulo, masakit yan. Kasi kung baga, hindi mo naman gusto na magkaganyan, pero sinapit ng iyong pamilya, sinapit ng iyong anak, sinapit ng iyong asawa, sinapit ng iyong kapatid, di ba? So, ang mga tao walang matakbuhan nung time na yon dahil ang ating Pangulo ay makapangyarihan, or si Duterte nung mga time na yon, dahil siya ang nasa posisyon. Kaya ang mga kawawang pobre, ang mga biktima na tinatawag na naging damage collateral nung ipinatupad ang tukhang or war on drug, ang naging sandala nila ang pag-iyak o pagnalangin o pagdarasal dahil ang kanilang mga kamag-anak na biktima ay diretso na sa morgue or walang due process. So ngayon mga kapak, sumisigaw ang mga Duterte nang wala daw due process, hindi constitutional, bawal, kumbaga hindi ito naayon sa batas. Syempre mga kaupak, sasabihin nila yan. Pero isipin nyo, ano bang nangyari? Nung time ba ni Pangulong Duterte, yung mga tao ba na may hirap, yung mga tao ba na biktima or nadamay lang sa tukhang, hindi ba sila walang due process? Sila ay diretso sa morgue. Di ba? Ngayon, ang kanilang naging sandalan, ang tanging pagdarasal at pag-iyak. Or yun ang magiging sandata nila hanggang sa may nakapagbuo na mga plano na magsampa ng kaso kay Pangulong Duterte sa International Criminal Court, dahil kung dito mo isasampa sa ating bansa, wala itong mangyayari dahil ang makapangyarihan ang kakalabanin ng mga taong nagsampa ng kaso. Kaya ito nakarating. O ngayon, hinabahaba ng panahon, finally, si Pangulong Duterte ay naaresto na. Kasi mga kaupak, ang aral kasi, kahit ikaw ay nasa kapangyarihan, huwag kang umabuso. Huwag mong umabuso sa batas. Dapat lagi ka sumusunod sa inatang ng batas. Dapat lagi kang rumirespeto sa karapatan ng ibang tao. Hindi porke nasa kapangyarihan ka, gagawin mo ang gusto mo kahit ito ay hindi naaayon sa batas. Kaya mga kaupak, sumisigaw ang mga Duterte or mga ally or supporters na ito daw ay constitutional o wala sa batas, walang due process, mali daw ito, illegal. Tinawag pa nga na ito na tinatawag na stitch kidnap. Kayo naman. Hindi po ito para sa akin, di ako lawyer, pero naisip ko pang
Yung mga lawyer siguro, kaya sila, alam nila kahit mali, binabaluktot nila dahil sa pera. Kasi mga kaupak, may warrant, di ba? Kapag ikaw inisyo ng warrant, ibig sabihin, yung nag-issue ng warrant, nakumbinsi siya sa mga dokumento na may probable cause yung case. Ngayon mga kaupak, mayroong nagsasabi na ito walang due process. Kayo naman. Walang due process. Nakita nyo si Duterte? Inaresto, binasahan ng Miranda right, ipaniliwanag, naka-VIP, naharap sa misa, may pagkain, may tubig, naka-eroplano, nakahiga, naka-doktor sa airplane. Ang mga may hirap, walang ganyan. Nung sila ay natukhang, sila ay nadamay, diretso sa morgue. Katulad ng sinabi ko, ang naging sandata nila, ang pag-iyak at pagdarasal. Siguro ang pagdarasal nila, narinig ng tadhana o ng puong may kapal. Kaya, sinapit ni Duterte ang humarap sa International Criminal Court. Ngayon mga kaupak, ang sad lang, kasi ito pala si Pangulong Duterte sa mga research ko, abay minura niya ang mga ICC, tatadyakan niya, hinihintay na niya ang ICC na arestuhin na siya, baka daw siya ay matanda na, hindi pa siya nalilitis, kung meron lang daw siya pats na pera, baka pumunta na siya sa ICC at magpaimbestiga. Ngayon mga kauptak, nung wala pa siyang arsuwaran at hindi pa siya naaresto, yan ang sinasabi niya. Pero nung naaresto na siya, sinasabi niya, anong kasalanan ko? Bakit siya harap sa mga puti? O ngayon, Pangulong Duterte, nag-iba na siya ng body language. Ngayon, harapin nila, patunayan nila na wala silang nilabag na batas ng Pilipinas. Or tama ba ang kanilang extrajudicial killing or tukhang na ipinatupad nung panahon nung siya ay nasa kapangyarihan? Kaya ngayon mga kaupak, galit na galit ang mga DDS dahil kay Marcos daw. Kasi si Marcos, kumbaga inaccumulate, nakipag-communicate. Para ko sabihin po sa inyo, hindi po si Marcos ang gumawa ng kasalanan ni Duterte. At bago pa umupo si Marcos, si Duterte ay may kaso na. Although umalis na tayo, pero iniimbestigahan ng ICC ang kaso na ito nung hindi pa tayo umaalis. Kasi wala naman nag-file after nang umalis tayo sa ICC, di ba? Dahil dati tayo membro. Pero sa batas, kapag pala ikaw ay umalis, may 1 year pa bago ka mapawalang visa yung pagiging membro mo ng International Criminal Court. So ang iniimbestigahan ng International Court, itong sakop pa tayo. O ano ang pinagsasabi ninyo na walang karapatan o jurisdiction ang ICC sa kaso ni Pangulong Duterte? At saka si Pangulong Marcos, sumunod lang siya kung ano yung pakikipagtulungan ng Interpol na kung saan tayo ay membro. Kapag tayo may Pilipino nga napunta sa ibang bansa para hanapin, humihingi din tayo ng tulong. So mga bak, walang tao na gumawa ng masama na hindi mo pagbabayaran. Kapag gumawa ka ng masama,